Kasi sa tao, ang problema kasi sa tao, hinahanap nila yung hiwaga, pati yung kaalaman. Pero, meron kasing mga tao na may maliit siyang kaalaman. May maliit siyang natutunan sa Biblia. Alam niyang bawal manigarilyo. Alam niyang bawal maglasing. Alam niyang bawal mangalunya. May kaalaman siya sa bawal pagdating sa Biblia. Pero ang ginagawa niya, yung mga alam niyang bawal, hindi niya sinusunod. Kaya yung kaalaman niya sa Biblia, nananatili. Pero yung maliit na kaalaman na yon, hindi naman niya magampanan. Tapos hihingi ka pa sa Diyos ng malaking kaalaman, malaking karunungan, malaking mga hiwaga, kaalaman. Yung nga maliit na bagay na alam mo hindi mo pa masunod. Tapos hihingi ka pa ng mas malaking kaalaman, tapos hihingin mo pa yung mga hiwaga, karunungan. Kung sa maliit na bagay nga, hindi ka mapagkatiwalaan. Maliit na natutunan mo sa Biblia, hindi mo pa masunod. Kaya yung Diyos, paano kang bibigyan ng malaking bagay kung sa maliit na bagay, hindi tayo mapagkatiwalaan? Tapos hihingi tayong matuto ng mga hiwaga, kaalaman sa Biblia. Yun yung maliit na alam nating bawal sabi ng Diyos, bawal ang manlalasing, bawal ang mangalunya, bawal ang pumatay, bawal ariin ng may asawa ng may asawa. Yung mga maliit na bagay na yun, alam na natin sa buhay natin, pero hindi pa natin masunod. Paano pa tayong bibigyan ng Diyos ng lalong malaking kaalaman kung sa maliit na bagay lang na natutunan natin, hindi natin masunod at hindi pa tayo mapagkatiwalaan? Sundin muna natin yung natutunan natin sa maliit na bagay, ganapin natin, sundin natin ang Diyos para pagkalooban tayo ng ibang mga bagay. Para ipagkaloob pa sa atin ng Diyos yung ibang mga hiwaga, ibang mga kaalaman, kasi nga napagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay. Kaya sabi ni Jesus, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano pa kayong pagkakatiwalaan sa malaking bagay? Kaya sabi ni Jesus, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano pa kayo pagkakatiwalaan sa malaking bagay? Ang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mas lalong hindi pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kaya kung gusto natin ng kaalaman, wisdom, knowledge, yung maliit na kaalaman na natutunan natin, sundin natin. Para pag nasunod natin yun, nakita ng Diyos, bibigyan pa niya tayo lalo ng maraming kaalaman. Lalago ang kaalaman. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit, sabi ni Jesus, ay pagkakatiwalaan sa malaki. Ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit, paano kang pagkakatiwalaan sa malaking bagay kung sa maliit na bagay hindi kayo mapagkatiwalaan? Yung sa tanghalan niya, sinabi niya, ikukunin pa niya dahil Oo. niya, ibigay niyo yung pagkatiwalaan ng tao. Kasi yung ginawa niya yung isa, binaon niya sa lupa. Maliit na maliit. Yung talento niya, binaon niya sa lupa, hindi niya pinangalo din. Kaya anong mangyayari? Ibinigay niya sa iyo. Kaya merong mga binigyan ng talent yung iba binigyan ng talent. Sabi ng Diyos, sana man lang ibinaon mo sa lupa nang tumubo. Ginawa niya, yun nga, yung isang binaon niya sa lupa. Yun yung ipalago yung kanya, ang sinabi mo sa kanya, na ating Panginoon, na ipalago mo, pero anong ginawa niya? Yung katotohanan, ibinaon niya sa lupa, hindi niya pinangalan sa mga tao, di walang tubo. Ano makukuha niya daw? Kaya ang Diyos, magtitiwala siya sa mga taong mapagkakatiwalaan. Kung yung maliit na karunungan at kaalaman na ibinigay sa atin, hindi pa natin matupad, hindi pa natin masunod, paano pa tayong pagkakatiwalaan sa malaking bagay? Kung sa maliit na bagay nga, nakaalaman na ipinagkaloob sa atin, hindi pa natin masunod, hindi pa natin magampanan. Tapos hihingi pa tayo ng mga hiwaga, kaalaman. Sa maliit na bagay nga lang, hindi pa natin masunod hindi pa masunod ng tao. Sundin muna natin yung maliit na bagay para pagkatiwalaan tayo ng Diyos sa ibang mga bagay. Yan ang